May buntag na usab mga kaigsonan. Ano na po ta sa atong verse of the day, no? Kuha ng butag inspiration. Nasa mabasa na to kini sa King James Version mga igsoon, Philippians chapter 1 verse 29. Yun ang pulong sa Ginoo, for unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on him but also to suffer for his sake. Yung pa diha mga igsoon nga gihatag na sa ato in behalf kang Kristo mga igsoon. Kumbaga human naman gibuhat ni Kristo ang tanan para dili nato kita na pod sa ato na pong part karon. Dili lang nga mutuo ta diha ni Kristo but also to suffer for his sake. Kanang mayon gani ging na bitaw nga kung mo follow ta ni Jesus Christ, biyaan na to ang tanan, then naagyo yung mga persecution nga moabot sa atong kinabuhi mga igsoon. I-persecute ta sa uban, labi na sa atong mga brethren mga igsoon, or labaw sa tanan sa atong mga yung suod nga pamilya ba, mga kadugo gyud nato mga igsoon. Kay kung ikaw ra isa ang nakabaton og kaluwasan sa inyong pamilya, ipina-persecute ka. Nganong simba-simba ka diha, nganong ngalagad ka diha, nganong muhatag ka diha, ngana ba nga mga sitwasyon. But for the sake na sa Ginoo, kay ngano man kaning atong gibuhat para man sa Ginoo, paghatag na to para sa Ginoo. Then kanang pagpamuhat nato anong mabuluhaton para mo na sa Ginoo. Sa ministry sa Ginoo mga igsoon. Yung padre, suffering will be a part of our lives as Christians. Ang kini mga sufferings nga mahitabo sa atong kinabuhi is part na sa atong kinabuhing Kristohanon mga igsoon. The New Testament is filled with warnings about the suffering Christians will incur because of their decision to follow Christ and not the ways of the world. Kini nga mga sufferings mga igsoon, daghan na mga warning ani ang mga apostles, sila Apostle Paul, nga sa pagsunod nato ni Kristo, daghan gyoy mga kanang mahitabo sa ato nga kinabuhi, mga sufferings, temptations, sa dihang mo sunod ta ni Kristo. Magoy na nga kitudloan tang ingon ana kay basing ang uban nagsalig mangod miski na ta ni Kristo. Wa man nun ta mahayahay, wa man nun ta madato, wa man nun ta makwartahan dili. Ang ingon gitudloan nga itadaan not only to believe on him but also to suffer. Kung nagantos gani si Kristo, kita pa baka bot pasabot day kay giluwas na ta, magpahayahay kan ta, di ba? No, dili. Kung unsay naagihan ni Kristo, mao po na maagihan nato. Kaya nga naman, we are in Christ likeness naman mga igsoon. Then unsa pa, millions of Christians across the world are subjected to torture. Karon mga nang nibalik na pod nga pareha sa una kanang magwali kag pulong sa Ginoo, magwali kag gospel of salvation. Daghay mo persecute nimo, daghay mo torture nimo. Kung imong kuanon mas nindot kani ta or mas pabor ta sa Philippines, no, kay walay ga kuan nato ga badlong sa diyang nagwali ta sa pulong sa Ginoo. Na mga isolation, mockery, just because they have chosen to follow Christ. Mao gyud ni mahitabo. Ingnon ta nila nga unsa man mga buang man sila. Musimbag buntag sa Domingo, mobalik sa hapon, musimba na pag Miyerkules, napay katis prayer sa Biyernes. Magusang yaw na pod pagka Sabado, mobalik na pag simba pagka Domingo. Routine na ba nga ko ano, grabe naman nilang kinabuhian eh. Napay expression sa kalibutan nga. Basing mulapas ni silag langit. Pero kung imo pong to bago nagbinuang siguro, at least nilapas kag langit. Paghagbong ni mo langit yapon, kaysa wa gyud ka kaabot sa langit. Ang ingon pa sa Bible, we are fall short of the glory of God. Sa Romans 3:23, tungod sa atong masala, na fall short na ta. Mao nang di gyud kakaabot og langit kung imo ra kog galingon imong saligan mga igsoon. Unsa ba? But Christ has also assured us that we will not endure this suffering alone, and a reward lies ahead for all those who suffer for the name of Jesus Christ. Mao lamang ni nakanindot, no? Kaya although mag-suffer ta, but wala ta pasagdi sa Ginoo nga kita ra. Mao gay na nga usahay kung doon natay mga kabugaton, atong i-rely na sa Ginoo, atong isulti sa Ginoo. Let God be God sa atong kinabuhi mga igsoon nga may mag giya ka na to, may mag-agakay na to. Kaya nga naman gitudloan ta daan nga dili na tamo endure ani nga mga problema, mga sufferings kung kita ra nag-uban si Kristo sa ato. Then ang pinaka-blessed na hope nato, no, mga igsoon, is
a reward lies ahead. Nagi reward nga magpaabot na to. Unsa man na nga makig-uban ta sa Ginoo dito sa langit. Yung pa sa John 14 verse 1 to 3 nga to ang Ginoo karon dito nagprepare og mansion para kanato mga igsoon. Din sa verse 3 lagi mga igsoon ingon diha nga kung asa siya to apod ta. Makakon bang Ginoo mga igsoon? Dili. God cannot lie ingon pada sa Titus chapter 1 verse 2 mga igsoon. Nga ang Ginoo dili man na mamakak kung sa iyang gisaad din nato na mga time siguro nga dili pa nato ma-realize unsa nang mga gipang saad sa Ginoo na acquire ba nato, nakuha ba na nato. But someday ma-realize ra nato na nga mao din ibot pasabot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ingon naman kanang mga suffering lagi nga nahitabo sa atong kinabuhi. Mao na ni kaagapay nato as a Christian na natural yun na. Kung i-persecute ka sa kalibutan nga ang kalibutan nag-promote og anang promotion kadyon nga kung sikat ka okay, kung daghang kay amigo na kay mga kanang mga kuan ba mga kaila nga mga kuan online sa pay tawag ana connection mas okay ka pero pag direct ka sa ato na wala. But kita nga nagsunod ni Kristo is gitudloan ta nga not only to believe on Him but also to suffer with Him mga igsoon. Keep safe everyone, nabay kusog ngangin. Then God bless kanatong tanan.